Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Upang matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng bawat Pilipino, hinirang ng Kagawaran ng Kalusugan si Dr. Tony Leachon bilang bukod na tagapagpayo sa sektor ng non-communicable diseases. Si Dr. Leachon ay tanyag na internist at cardiologist habang kasalukuyang naglilingkod sa Manila Doctors Hospital. Ayon sa kalihim ng DOH na si Ted Herbosa, patuloy nilang pagtutulungan ang pag-usbong ng universal healthcare sa bansa. Sa pagkakaluklok kay Leachon, aniya lalo pang paiigtingin ang pagsulong ng Healthy Pilipinas campaign para sa publiko. Sa pagkawala ni dating DILG USEC Martin Dino, hindi lamang pamilya kundi pati na rin ang buong bansa ay naaantig sa kanyang pagpanaw. Tunghayan si Daniza Lopez para sa ulat. Naging inspirasyon si dating Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Martin Dino sa marami dahil sa kanyang dedikasyon na magsilbi sa bayan at buong tapang hinarap na masolusyonan ang krimen sa bansa bilang chairman ng Violence Against Crime and Corruption. Si dating DILG USEC Dino rin ay naging host ng Sa Barangay Tayo, isa sa programa ng One Media kung saan siya ay nag-iwan ng aral sa mga manonood at naging ama ng 42,047 barangays sa Pilipinas. Ayon sa anak ni Martin Dino na si Liza Dino, mas nabigyang pansin ang mga barangay dahil sa naging pagmamahal at dedikasyon sa paglilingkod ng kanyang ama. Sa isang panayam, ibinahagi ng kanyang anak na si Liza ang dedikasyon ng kanyang ama na maging tagapaglingkod sa publiko. He's really created so much impact sa buhay ng napakaraming tao, napakaraming Pilipino. Kasi ayun dun siya, may nasaksak sa kanto, kailangan niyang dalhin sa ospital. Merong sunog na kailangan niyang respondehan. Merong inapi na kailangan niyang bigyan ng kalinga. May mga speaking engagements na kailangan niyang puntahan para mag-inspire. Dagdag pa nito, hindi tila inakala ng anak ang dagsa ng pakikiramay ng mga tao sa kanyang yumaong ama. Ipinahayag din ni Liza na ang pagiging isang lingkod bayan ng kanyang ama ay nag-iwan sa kanila ng aral na mabuhay ng may layunin. Hinggil naman sa pagpapasya na magkaroon ng public viewing, ani ni Liza ito ay isang desisyon na pinagkasunduan ng buong pamilya upang mabigyan ng pagkakataon ang mga taong nagnanais mag-alay ng kanilang huling respeto. This is how we would want him to do his grand exit, still creating that impact, creating that legacy, inspiring others. Ipinaabot ni Liza ang kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng taong nagbigay-pugay at nagmahal sa alaala ng kanyang ama. On behalf of our family, maraming salamat po sa pagmamahal na binigay niyo sa kanya. Sana po, kung ano man po, however you were touched, paano man po kayong nabigyan ng inspirasyon ng papa ko, sana po isabuhay natin yun. Nakatakda bukas ang misa kung saan ang huling hantungan ay diretso na sa Loyola Memorial Park sa Marikina para sa libing. Ang mga legasiya na naiwan ni Dino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, patuloy sa paglobo ang bilang ng mga biktima ng leptospirosis sa Quezon City batay sa tala ng Epidemiology Disease and Surveillance Unit ng lungsod. Sa kasalukuyan, nasa 10 tao na ang mga naitalang napatay dahil sa naturang sakit. Mula Enero hanggang Agosto, nasa higit 80 na ang naitalang kaso ng leptospirosis. Dahil dito, patuloy na ring pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga mamamayan na mag-ingat sa paglusong sa baha at magkonsulta agad sa doktor kung makaranas ng mga sintomas nito. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force.
Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Humirit ng taas na pasahe ang ilang transport groups sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa petisyon, humingi sila ng 2 pisong dagdag pasahe para sa unang 4 na kilometro ng biyahe. Kabilang sa mga grupong umapila ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, Pagkakaisa ng mga tsuper at operators nationwide, Stop and Go Transport Coalition Incorporated at the Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, anila mahal na rin ang mga piyesa ng sasakyan at throttle body alignment. Matapos maglunsad ng registration process para sa Lifeline Rate Subsidy Program ang Department of Energy, naglabas ito kahapon ng mga bagong alituntunin hinggil sa programa. Narito ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Matapos ang panawagan ng gobyerno ng China noong Lunes sa Pilipinas na tanggalin ang BR laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagpamalas ng galing ang mga pambato ng Pilipinas sa ongoing European Open Pool Championships sa Fulda, Germany. Sa pool sa kartada ang mga puntos na naitala ni Johan Chua at Anton Raga matapos nilang talunin ang kanilang mga kalaban. Sa kasalukuyan, pasok na si Chua sa round of 32 matapos nitong talunin ang Vietnam sa score na 10-8. Habang aarangkada na sa round of 16 si Anton Raga matapos daigin ang World Pool Champion ng Taiwan na si Pin Yi sa score na 10-0. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force.